Ang suggestion ko kasi madami pang talk show ang pwede silang lumabas. Nandiyan pa ang Rated K, nandiyan pa ang Jessica Soho, nandiyan pa ang, Maalaala Mo Kaya. Na-feature na ba ang buhay ni Carlos Yulo sa Maalaala Mo Kaya? 'Di ba hindi pa? Ang tanong, puwede bang laktawan yung siege ng family niya, yung kanilang rift ng family niya? Sakaling ma-feature si Carlos Yulo sa Maalaala Mo Kaya? Hindi, eh. Kasi kumalat na sa social media, nauna nang kumalat itong kanilang, 'di pagkakaunawaan sa social media bago ipalabas o kung maipapalabas itong buhay ni Carlos Yulo sa sikat na Maalaala Mo Kaya o sa Magpakailanman. So, medyo nanghinayang tayo do'n kasi ang dami sanang puwedeng kapulutan ng inspirasyon o puwedeng aral na makuha ng mga bata na naghahangad maging gymnast sa kwento ng Maalaala Mo Kaya at sa Magpakailanman kung maife-feature ang buhay niya. Nabahiran na ng ano, ng pangit na imahen ang titulo na nakuha ni Carlos Yulo dahil sa kanyang pakikinig sa iisang tao. At ito yung sinasabi ni Christopher Min. Pakinggan natin. Ba't pinababayaan mo na ang girlfriend mo ang mangmaniobra dyan sa problema nyo ng pamilya mo? Actually, hindi lang siya, ang dami ng celebrity ang nag-react. Bago lang 5 hours ago, nag-react na rin si Miss Elizabeth Oropesa, si Boy Abunda. Yung mga sikat na talk show, nag-react na rin. At even yung guesting niya kay Luis Manzano, binabatikos na rin ngayon. Pati ang mga host na damay na, ito si Miss Tony Talk, si Luis Manzano, nadamay na ng issue nila kasi bakit daw ginest, bakit daw binigyan ng pagkakataon na maere itong dalawang ito na suwail sa mga magulang. Alam nyo guys, kung naalala nyo pa yung finiture si Diwata sa Tony Talks, napansin nyo, actually kung masamang ano si Diwata sa magulang, anak, masama siyang anak. Pero bata pa siya, naging palaboy-laboy na siya sa tulay, sa ilalim ng tulay at sa kalsada. At never mo yan napanood sa guesting niya kay Miss Tony Talks na galit siya sa magulang niya dahil pinabayaan sila at naging pariwara siya sa kalsada at na meron siyang mga naging kaaway. Pero hindi, dahil naiintindihan niya ang buhay na galing din naman sa mahirap si Carlos, hindi naman siya mayaman dati. So, doon sa guesting ni Diwata kay Tony Talks, wala kang makikita doon na nabahiran ang host. Yung nagalit ang mga tao na, "Miss Tony, bakit mo yang ginest si Diwata? Basagulero yan." Wala. Dito sa ito na may importanteng dinala o binitbit na karangalan sana sa Pilipinas, namantsahan ang kanyang pangalan at hindi na ito mawawala sa history. Nakatatak na ito dahil recorded na ito sa social media, recorded na ito sa isipan ng mga kabataan at ng mga henerasyon nila. Nasayang yung buwis buhay niyang training na dapat sana ay ewan ko lang kung na-approve na yung kanyang Carlos Yulos Day na idideklara sana, August 10 ba yun? Di ko alam kung aprobado na yon dahil pinagtatalunan din yan ng mga mambabatas na wag natin ipasa yung batas na Carlos Yulos Day. Mayroong congressman na umano na tumaliwas dito sa batas na ipapasa para sa Carlos Yulos Day. Which is, nasayang yun. Nasayang yun kasi ito na sana yung pagkakataon na kung pwede lang pagawaan pa siya ng rebolto na may bitbit siyang 2 gold medal o yung pag-tumbling niya o yung mga high fly niya. Dahil doon sa buwis buhay niyang performance. Pero lahat yon ay sayang.
Ika nga, yung experience is the best teacher. Kaya dapat itong mga experience nila ngayon na inuulan sila ng batikos ay ito yung magturo para sa napakagandang future na kanilang bubuuin. At yung magandang future na yan ay yung pag-build nila ng kanilang family at pakikipagkapwa. At lalo't higit yung kanilang conduct sa kanilang mga magulang, yung attitude, yung character na ipapamana nila sa magiging anak nila na sila ay nanggaling sa mabuting mga magulang at nanggaling sila sa pamilyang punong-puno na disiplina. Ito yung magiging sa kanila challenge. Ito yung magiging challenge sa kanila how to discipline their future children. Kasi sila mismo ay suwail sa sarili nilang mga magulang na until now, hirap na hirap silang bumaba sa level ng pagiging isang anak. At ayaw nila magpasakop. Ayaw nila punain ng kanilang mga magulang. Sana hindi pala huli ang lahat para ma-realize nito na mapalitan ng kabutihan ang mga nangyayari sa kanila ngayon. Madali lang naman bumawi kapag naging mabuti kang anak uli. Kung mangingibabaw lang ngayon ang mabuting asal ni Carlos, especially yung balikan niya ay yung mga magulang niya. Hindi naman mahirap ang tao magmahal muli o mag-idolo muli sa kanya dahil nagpakumbaba siya. Hay nako, Carlos. Siguro nagsisisi ka na ngayon pero hindi mo pa rin magawa-gawang puntahan ang magulang mo kasi mas lalong madami na ngayon ang bumabagabag sa isipan mo. Hindi pa huli ang lahat, nangangarap ka pa na maging nangangarap ka pang kumumpit o lumahok sa 2028 Olympic sa LA. Isa yan sa mga nasabi mo. Kaya sana ay ito yung pagtrabahuan mo bago ka sumalang sa susunod na Olympic game. Dapat okay ka na, clear ka na sa magulang mo. Kasi mas masarap magmahal, masarap pa rin na maswerte ka pa rin na nandyan ang magulang mo. Samantala itong aking na-flash na guest ko ay naghahanap ng magulang. Yun lang mga langga at sana ay parating niyong susuportahan, lagi niyong susuportahan tong ating mga short reactions o short talks kasi importante ito na kailangan natin magbahagi ng ating mga kaalaman para po sa ikabubuti ng mga next generation natin na hindi na matulad sa ganito. Hindi na mabahira ng puot at galit ang mga nag-uuwi ng titulo sa bansa natin dahil sayang. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope to see you again on our next video. Bye for now. Thanks for watching. God bless.